So hello guys, so welcome to my YouTube channel. So meron tayo dito i-repair na laptop Acer na Nitro 5. So yan So ang issue nito, sabi ni customer, ayaw mag-charge, then wala rin siyang power. So try natin. So salpak natin yung kanyang charger. Salpak na yan. Then, salpak natin yung charger dito sa laptop. So, mapapansin nyo, walang ilaw yung indicator. Ayan, nawala. Walang orange. So, try natin i-power on. So, walang response. Walang ilaw. So yun guys, bubuksan ko lang, then check natin kung anong possible naging issue nito sa motherboard, kung bakit wala siyang power at ayaw niya mag-charge. So yun guys, so welcome back. So yan, nabaklas na natin yung motherboard. So magbo-voltage check tayo. Tingnan natin kung saan yung problema ng motherboard natin. Yan. So isalpak ko lang yung charger. So nakasalpak na yan. Check natin kung pumasok ang voltahe. So ground lang natin. Ayan. Natin dito sa may galing charger port ng charger. Ayan, meron tayong 19 volts. So dumaan ng MOSFET. So wala. Sa kabila. Ito yung after fuse. After fuse to. May shorted. Ito fuse to. Ito lang yung camera natin. So ito, labas ng fuse. Dadaan ng dalawang MOSFET din, labas dito sa fuse. So yan, mayroon tayong reading 2.6 ohms. So mayroon tayong dyan, shorted. Malapit na siya ma-shorted. So check natin mga SMD capacitor. Possible din yung mga naging shorted ng motherboard, kaya hindi tumutuloy yung ating So butin muna natin yung charger. Then check lang natin yung mga capacitor.
So pagka ganyang halos lahat is 2.9, so may hirapan tayo matrace yan. Gagamit tayo ng short killer. So meron tayo dito yung gagamitin natin yung ating pang short killer na DIY lang. So to yung ating pang short killer galing sa laptop. Wala kasi tayong dapat tayong equipment para sa short para sa pag-trace ng shorted. Kaya nag-DIY lang muna tayo. So yun nakaset lang tong ating pang short killer sa 4 volts o 3.75. So yun 3.9 volts. So yun yung ating gagamitin. Mas maganda rin itong gamitin yung galing sa laptop kasi medyo mataas ang ampere niyan. Tapos kahit mababa lang yung volts na ating i-apply kasi mataas ang ampere naman. So matatrace pa rin natin yung shorted niyan sa board. So grounded lang na natin. Tapos dun tayo kung napansin nyo kanina yung dito yung fuse dito. So dun tayo sa labas, dun tayo mag-i-inject ng voltage para matrace natin kung saan dyan kung ano dyan yung iinit, no? So yan yun. So saglit lang muna din, saka tayo saka kapay natin kung saan banda yung nainit. So isa pa. Yan. Ito dito banda mainit. So inject pa natin ulit. Yan. So dito sa ilalim, bandang ilalim. So baliktarin muna natin. Banda sa baba, sa ilalim pala. Mag-tap muna tayo dito kasi babaliktarin natin, may hirapan tayong itap tong So mag-tap muna tayo dito ng jumper. Tap tayo dyan. May hirapan tayo pag binaligtad kasi natin daw, so may hirapan tayo mag-tap din ng test probe na ating short killer. So yun, nakapag-tap na tayo. Ayan, nandito bande. So dito sa taas. Tap lang natin yung positive. Saka natin inject ng negative sa sa board. So yun
Dito tayo. Nag-tap sa may metal ng USB. Ayan. So, saglit lang muna. Then, ayun. May umusok. So, may umusok dito. May nakita tayo umusok. Umusok. So, check natin ulit. Tigyan ko lang ng flaps. Dito banda. So, try natin dito. Ayan. So, ilapit natin yung para makita natin kung dito nga. So, yan. Pansinin nyo lang yan. Yung nilagyan natin ng ng plugs. Ayan. So, indikan ko lang. Ground. So, tingnan natin kung yun nga usok. So, yun. Yun nga umusok. Yung capacitor na yun. So, nakita na natin yung shorted na capacitor. So, tanggalin muna natin yung ating check natin kung shorted nga yan. Tester. So, ground tayo. Ground. Then, dito tayo sa sa may musok. So, ayan 0.6 lang, 0.6 ohms. May shorted to. So, lahat naman yan, papalo yan ng yung magkakatabi na capacitor na yan. So, papalo talaga yan ng 0.6 kasi nga, yung isa dyan sa kanila is shorted. So, try natin to. Uli. So, yan So, kaya kailangan natin ng short killer para malaman natin kung alin dyan sa mga yun yung yung shorted kasi hindi natin ma-trace yan So, yun nakita natin yung umusok. So, ayun yung ating tatanggalin. Tanggalin natin yan. So, yun natanggal na natin. So, try natin nga kung So, yan. Natin kung 0.6 nga. So, yan meron siya 1.5 ohms. So, short, hindi siya totally shorted, pero meron siya reading na na 1.5 ohms. Na supposed to be dapat wala. No? Sabihin yun na nga yung ating suspect. So, yun yung cause na ating pag-shutdown ng ating system na hindi maka-allow yung 19 volts natin. So, tingnan natin kung kung wala na bang kung wala na shorted. So, yun, okay na. Wala na. Wala na yung shorted. So, okay na yung ating So, yan, pwede na natin itong tanggalin muna natin itong tinap natin.
Tapos, saka natin isalpak yung charger. Ito, tingnan natin kung lumampas na yung kung inallowed na ng MOSFET yung ating 19 point something volts galing charger. Tanggalin lang muna natin tong ating tinap. May dumikit pa sa sa motherboard yung dulo. So ganun lang ang so lagi nyo tatanda pagka gagamitan nyo siya ng short killer, so doon kayo sa makalampas ng ng fuse, fusible resistor. Yung fuse mismo na yan. Yan. So salpak natin yung charger. Tingnan natin kung yan, salpak natin charger. Salpak na natin yan. So tingnan natin kung so yan, may lumampas na. May lumampas na yung voltahe niya. So ito yung kanina. So wala yung kanina. Wala yung voltage. So yan, meron na tayong 19.48. So ibig sabihin na inalaw na ng MOSFET yung ating yung ating source galing sa charger. So yun since okay na yung board natin, wala nang shorted. So ipopost ko lang, i-set up ko lang, ikakabit ko sa mismong sa case niya para matry natin kung okay na ba talaga. Hello guys, so welcome back. So yan, salpak na natin yung ating motherboard dito sa may case. So ready na to for testing. So medyo naulan lang dito sa amin, kaya medyo maingay. So yan, nakasalpak na yung ating charger. Tapos nagbiblink yung charging indicator niyan, nagbiblink yan kasi wala pa yung back cover niya. Kasi meron yan dito switch. Yan para sa battery yan. Pagka naka-cover na yan, then pinupush niya yung pinaka micro switch na yan, then saka lang mag-steady yung ating orange na para sa charging indicator. So yan, nakasalpak na yan. So i-power on natin. Yan, power on na, naka-blue na. May ilaw na rin yung keyboard. Tingnan natin. Yung keyboard may ilaw na rin. Tingnan lang natin display. So yun umilaw na yung screen. Umilaw na yung backlight. So antayin lang natin yung logo ng ayun, Acer. Booting na rin siya So yun guys, so okay na yan. So may display na, okay na. So i-close ko lang yung cover para tayo. Final test tayo. So yun guys, so welcome back. So yan, na-final fix na natin yan. So final test tayo. So nakasalpak na yung charger niyan. And power on. Umilaw na rin yung keyboard. Inantayin natin mag-display.
So yan, namilaw na yung backlight. Then lalabas na yung logo niyan. So yun oh. So yun guys, so okay na yung ating laptop. So hanggang dito na lang yung aking video. So kung bago ka pa lang sa channel ko, so please don't forget to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga parati ko pang mga video tutorial. So yan guys, hanggang dito na lang guys. So God bless. What?